po ba mga kababayan na ito daw pong si PBBM ay sinabutahe ng kanyang mismong kaalyado? Ayon po yan dito sa nakita nating balita, galing po sa Ang Balita Ngayon. Yan po yung nag-post mga kababayan na merong 878,000 followers. So sabi po dito sa Facebook page na ito, kaalyado ni Junior daw. Ayan, kontratista sa useless, Benguet Project, kaalyado pala ni Marcos Jr. Yan po yung sabi. Ang nag-post kasi nito mga kababayan sa totoo lang, DDShit page. Dahil nga, ito naman pong Facebook page na ito, talagang puro anti-Marcos mga kababayan or puro anti sa gobyerno ni PBBM yung sinasabi. So bakit nga ba natin tinatalakay ito? Kasi sa totoo lang, lagi ko naman po sinasabi sa inyo na dito po sa ating channel mga kababayan, kailangan po nating bigyan ng kaliwanagan kahit papaano yung mga nangyayaring issue dito po sa ating bansa. So ngayon mga kababayan, ituloy pa natin. Sabi pa dito, sa kanyang inspeksyon sa Cannon Road, tinawag ni Pangulong Marcos Jr. na useless ang 264 milyong rock shield project na gumuho matapos ang bagyong Imong. Ang mas nakakagulat, ang kontratista na nasa likod ng proyekto, si Engineer Francisco Cuyop ng 3K Rock Engineering ay tumakbo noong 2025 election sa ilalim ng Partido Federal ng Pilipinas or etong PFP, partido mismo ni Marcos Jr. Gayunpaman, mariing binabalaan ng Pangulo na walang kaalyado o kalaban ang nakakalusot sa investigasyon. Aniya, malaking pinsala hindi lang sa kalsada kundi pati na rin sa kabuhayan ng mga residente ang dulot ng kapalpakan. So ngayon kung titingnan ninyo mga kababayan, ito para po sa kaalaman ng lahat, maliwanag naman po na kahit kaalyado ng presidente, basta ikaw ay gumawa ng masama, nangumit ka ng pera ng mamamayang Pilipino, kailangan mong managot at hindi ka na ituturing na kaalyado ng presidente. Baka sabihin ng iba, paano mo naman nasabi, Jake, na ganyan yung gagawin ng presidente? So kung matatandaan ninyo, bukod po sa mga interview ni PBBM, meron po siya mismong naging podcast. Ito yan sa mismong sa mismong YouTube channel niya natin kukuhanin etong podcast niyang ito. So pakinggan muna natin mga kababayan. Ang tanong ko siguro ngayon, is President Marcos going to crack the whip, really crack the whip on those responsible? The key thing here is to fix the problem. I always say this, but I'm sure you've heard me say it before. Fix the problem, not the blame. You cannot fix the problem without knowing who to blame. Yes. So that one thing follows another. So for us to fix the problem, we have to know what happened and where did it go wrong at sinong dapat managot. Meron dapat naman managot dahil sa dinadaanan na hirap na dinadanas ng ating mga kababayan. They have to be told who is responsible and somebody has to answer for their suffering. Paano kung kaalyado ninyo? Sorry na lang. Hindi na kita kaalyado kung ganyan ang ginagawa mo. Ayaw na kitang kaalyado. Okay. Ayan di ba maliwanag naman na sinabi mismo ng presidente nung tinanong sa kanya nitong nag-i-interview sa kanya na taga-media mga kababayan, paano po kung kaalyado ninyo? Ano yung sagot ng presidente? Sorry na lang. Kung ganyan yung ginagawa mo, hindi na kita kaalyado. Ayaw kitang maging kaalyado. So ngayon, maliwanag na kahit mga kababayan kaalyado ni Presidente Marcos, yung sangkot po dito sa maanumalyang flood control project na ito or dito mga kababayan sa mismong ininspeksyon ni PBBM sa may Cannon Road na kung saan nakitaan po niya na talagang puro palpak yung mga pinaggagawa dyan, hindi niya po sasantuhin yan. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito mga kababayan, ito daw yung sinabi ni PBBM, here is the problem. This 260 million project is useless. It's take the government through money into the river. Useless ani ni Marcos. Ito ang problema. Ang 260 milyong proyekto ay walang silbi. Parang itinapon lang ng gobyerno ang pera sa ilog. Walang silbi. Dagdag pa niya, aabutin ng 500 million para maitama ang proyekto. Mula 2018 hanggang 2023, nakakuha umano ang 3K Rock ng 43 project na may halagang 1.5 billion kabilang ang 12 joints project sa iba pang kontratista. Sabi pa dito mga kababayan, nanindigan si Marcos na hindi siya aalis sa Malacanang
hanggat hindi natutuldukan ang mga kapalpakan at anomalya sa flood control projects, mga proyektong ipinagyabang paniya bilang achievement sa kanyang SONA noong 2024. Gaya ng sabi ko sa inyo mga kababayan, ito po ay DDS yung nag-post. Kaya natin ito tinatalakay ngayon kasi para namang kontrahin natin yung mga sinasabi po nila. Kasi parang ang dating dito, isipin nyo mga kababayan, parang ang dating dito, gusto nilang palabasin na kinukonsinte ng presidente yung kanyang kaalyado na gumawa ng mga ganitong klase ng gawain. Hindi naman po ganon. Hindi porkit kaalyado ni PBBM etong mga ito, isisisi nyo na sa presidente yung mga kapalpakan at kamalian na pinaggagawa po nila. Maliwanag naman po kasi yung sinabi ni PBBM na kahit pa kaalyado kita, kung mali yung ginagawa mo, ayaw kita maging kaalyado. Hindi na kita kaalyado. Ano po? So ngayon sabi pa dito, basahin pa natin. Ito pa daw. Kung may isang bagay na maipapangako ko, hindi ako aalis sa pwesto hanggat hindi ito naayos ng gobyerno. Tinawag din niyang economic sabotage ang mga maanumalyang proyekto. Isang kasong may kaparusahang habang buhay na pagkakakulong. So ngayon kung titingnan niyo mga kababayan, maliwanag naman po na sinabi ng presidente na hindi po siya aalis sa pwesto hanggat hindi po natatapos etong problema ng flood control dito po sa ating bansa, yung mga maanumalyang gawain nung ibang mga tao, especially ng mga kontraktor na nanamasa ng pera ng mamamayang Pilipino dito po sa mga proyektong ito. So ngayon, maliwanag dito na bago matapos ang term ni PBBM, siguro lahat ng mga ito, makukulong yung mga yan. Ano po, dahil nga, mga kababayan, bukod pa po dito kung mapapansin nyo, kaya pala malakas ang loob na kontrahin etong inspeksyon ng presidente, bukod nga sa kaalyado pala daw ni PBBM di umano, yung naging kontratista ng mga proyekto pong yan na nadiskubre ni PBBM dyan po sa may Toba Benguet, maliwanag din mga kababayan na sinasabi po dito, ayon daw sa DPWH Cordillera, pumalag sa naging komento ni Pangulong Bongbong Marcos sa Raksid sa Benguet. So bakit mga kababayan may kakayanan sila or may lakas ng loob sila na pumalag pa sa naging inspeksyon ng presidente? Biruin nyo, presidente na po mismo mga kababayan yung nakakita ng maling gawain po nila. Tapos ngayon, sila pa yung mga matatapang at may lakas ng loob na palagan ang presidente. Kung ako kay PBBM mga kababayan, pagtatanggalin ko yung mga yan Bakit? Kasi unang-una, sila na nga ang may ginawang mali, alpak na nga ang ginawa nila, nag-aksaya na nga sila ng pera ng mamamayang Pilipino, sila pa ang may lakas ng loob na pumalag sa presidente. So ngayon, ituloy po natin. So ngayon, ito i-play natin mga kababayan. At hindi raw totoo ang obserbasyon ng Pangulo. Ano? Tingnan nga natin. At hindi raw totoo ang obserbasyon ng Pangulo. Ay, ganyo Tingnan nga natin. Ano ba ang sinabi? RH41, Romy Gonzales. Come in, Romy! Pinabulaanan ni Engineer Arnold Dacuag, Chief Planning and Design Division ng DPWH Cordillera, ang mga negatibong obserbasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa mga proyekto sa Cannon Road kahapon. Kabilang sa binanggit ng Pangulo na walang silbi ang rock shed sa CAM6 Cannon Road to Benguet. Ayon kay Engineer Dacuag, may silbi ang rock shed dahil napoprotekta nito ang mga motorista sa mga nahuhulog na bato na nalalaglag sa gilid ng bundok. Ito kasi yung tinutukoy dyan mga kababayan. Diba kung titingnan ninyo, ito po yung tinutukoy dyan na rock shed na sinasabi ni PBBM na walang silbi. Kasi nga, sobrang nipis daw mga kababayan at sobrang hina. Ika nga ng presidente, palpak at sinayang lang ang pera ng mamamayang Pilipino. Ngayon, yung engineering mga kababayan or district engineer ng Cordillera, ng DPWH mga kababayan ay pumapalag pa. At sinasabi na hindi daw totoo yung naging obserbasyon ng presidente dito po sa palpak na rock shed. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Tikos din ng Pangulo ang substandard o manong soap protection ng kalsada at sa ilalim ng rock shed. Subalit ayon kay Dacuag, hindi ito kasama sa 264 million rock shed project at ang naturang soap protection ay nagawa pa noong 2000. Samantalang ang rock shed ay ginawa noong 2023. Anya, ang soap protection ay nasira hindi dahil sa substandard, kundi dahil sa landslide at mga bato na tumabon dito mula sa mga gumong gilid ng bundok dulot
ng sunod-sunod na pagbuhos ng ulan na dala ng magkakasunod na bagyo na tumama sa lalawigan ng Benguet. Ipinaliwanag ni Engineer Dacuag na ang orihinal na haba ng naturang rockshed batay sa rekomendasyon ng Bureau of Design and ng Central Office ng DPWH ay 248 meters. Subalit ang inilaan na pondo ay sapat lamang para sa 151. Hindi kasi mga kababayan alam niyo po ba yung mali dito? Dapat kasi ang ginawa nila kahit papaano yung daanang yan, pinalawak nila mga kababayan. Ang ginawa po nila, nagtayo sila ng rockshed mga kababayan mismo dito sa bingit ng bangin, sa bingit ng bundok. Natural mga kababayan, tatabunan yan ng mga bato na galing po dun sa itaas ng bundok. Kung ang ginawa nila mga kababayan, kahit papaano binawasan nila, eto pong bundok na ito tsaka sila gumawa ng daan at saka pinatibay nila yung daan and then mga kababayan, inukaban pa nila ng konti, di sana hindi binabagsakan yan ng mga bato. Ang ginawa nila dito, gawan tamad dito gawan tamad na may kasamang pangungurakot. Doon po mismo sa bingit ng bangin, sa bingit ng bundok gumawa ng daan, tapos nilagyan na lang ng harang. Natural, papatakan talaga yan ng mga bato. Diba? Anyway, tuloy pa natin. Na meters na rockshed. Sinubukan ng DPWH CAR na kumpletuhin sana ang 248 meters sa pamagitan ng paggiling nila ng pondo noong 2023, subalit walang ibinigay. Sinubukan muli nila noong 2024, ngunit 100 million lamang ang ipinalabas mula sa 240 million na hiniling nila na budget. Sabi nga dito ni Zoe, sabi niya dito nakahibay na ang rockshed. Parang nakainom yata ang rockshed kasi nakatagilid na. Kaya nga po Tsaka ang ginawa nila dito sila gumawa ng rockshed sa may bingit ng bangin. Natural mga kababayan, guguho talaga yan at papatakan din talaga yan ng malalaking bato galing do sa itaas ng bundok. Kung ang ginawa nila, inukab sana nila kahit konti yung bundok mga kababayan and then gumawa sila ng kalsada doon or bago nila ginawa ng kalsada, inukaban pa nila ng medyo malaki-laki pa mga kababayan na kung saan nakalayo, nakaiwas ng kaunti yung bundok dun sa mismong gagawin nilang rockshed, di kahit papaano mga kababayan may tibay po yan. At hindi mapapatakan ng bato kasi nga malayo na yung bundok. Ang ginawa nila dito, tinipid nila masyado. Kahit bingit ng bangin, yung dadaanan mga kababayan, tinayuan pa rin nila ng ganyan. Ano po, anyway, ituloy pa natin. Naman sa binanggit ng Pangulo, na posibleng aabot sa 500 milyon na piso ang kakailanganin para ayusin ang napinsalang slope protection. Sinabi ni Engineer Dacuag na humigit kumulang 100 milyon lamang. Overprice. Ibig mo sabihin, overprice yung sinasabi ng Presidente? Pinalalabas pa. Pinalalabas pa mga kababayan nung district engineer ng Cordillera na overpriced pa yung ibinigay ni PBBM na 500 million para maayos po etong rockshed na ito mga kababayan at yung mga naging pinsala dyan po sa may Tuba Benguet. Ano po, parang ganun yung pinapalabas dito. Kasi parang sinasabi rin nitong district engineer po na ito ng DPWH na naka-assign dyan po sa Cordillera na yung naging inspeksyon ni PBBM at mga sinabi ni PBBM palpak. Parang ganun po mga kababayan ang sinasabi niya dyan. Anyway, tuloy pa natin. Sabi kung sanya kwan kahapon kasi kasama niya si Mayor Magalong kasi pinapakita ng mga dokumento. Pero saksi kasi tayo kung bakit nasira yung area, yung entrance ng yung rockshed. Dahil yung bundok sa taas noon, dating mining yan. Minaan yan. At diba? Butas yung taas nito. Kaya eto yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan, kung eto lang, wait lang, lakihan ko Tanggalin muna natin yung comment section. Lakihan lang natin ng konti. Alam nyo kasi mga kababayan, kung eto lang sana ang bundok na ito inukaban, inukaban mga kababayan, tapos nilakihan pa ng medyo konting ukab pa, inilayo dun sa daanan, di wala nang babagsak na bato. Tapos saka sila mga kababayan gumawa ng maayos na daan dyan. Kung ganyan sana ang ginawa nila, kaysa kung titingnan nyo, yun nga mga walang pakinabang mga kababayan na mga quarry. Diba, inuukab nila yung bundok. Eto naman, kung uukabin itong bundok na ito, may pakinabang naman kasi gagawan ng maayos na daan. So ngayon, kung titingnan niyo kung inukab sana nila ito, tapos kahit papaano iginit na nila ng konti yung daan, di sana hindi nababaksakan yung rockshed ng malalaking bato. Dahil nga tinamad
at tamad siguro yung gumawa nito at yung nag-design, ganyan yung nangyari. Nasa bingit ng bangin, nasa bingit ng bundok, ito pong rock shed na ito, talagang masisira yan pag napatakan ng malalaking bato. At ang masakla pa dito, pag naguhuan ng lupa, talagang masisira at masisira po yan. Ano po, ngayon ituloy pa natin. Through the years, nag-sip yung mga anong tubig, kung kaya't nung kasagsagan ng bagyo, bumigay yan, halos level na ng rock shed, Yan, yung entrance ito, yung bumagsak na landslide, yun ang sumira, Diba? yung nasa kanan, yan ang sumira sa pavement. Pero Romy, kapag ikaw ay engineer, kapag ikaw ay taga public works at alam mo dapat yung lalagyan mo ng isang project, alam mo yung buong paligid Yung nun. background. Yung Tama. background nun. So Totoo. hindi ka maglalagay ng proyektong magiging walang silbi. Hindi mo na dapat simulan kung magiging walang silbi lang din yun based do sa observation mo sa paligid, di ba? Nakausap namin yung mga residente doon kahapon, pati yung mga barangay officials, at sabi nila napakalaki ang tulong niyan sa kanila. Itong Yes, yung rock shed na yan, Yung rock shed. napakalaki ang tulong. Oo. At yung mga turista, mas gugustuhin nga ng mga galing dyan sa Metro Manila o elsewhere down sa baba. Nakikita nyo ba mga kababayan to? Tingnan nyo mabuti to ha. Ayan o. Diba? Isang ulan pa ng malakas or mga dalawang ulan pa ng malakas mga kababayan, guguho at guguho na yan. Nadumaan sa Canyon Tingnan Road. nyo. Ayan o. Diba? Isang ulan pa ng malakas. Or kahit pagpalagay natin, dalawang ulan pa ng malakas or sunod-sunod na pag-ulan, pihado guguho at guguho, eto pong itinayo nilang dang ito na may rock shed pa mga kababayan. Maniwala kayo, guguho at guguho yan, lalo na't ukab na po yung ilalim mo. Pansinin ninyo, ukab na mga kababayan, yung ilalim. Kaya nga ang ending nito, pag ito ay naulan na ulan, magiging walang silbing rock shed yan. Tama yung sinabi ng presidente, parang itinapon lang do sa ilog yung pera ng mamamayang Pilipino. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Shorter ang rota niyan. Yung slope na yan, yan ang daan, dyan dumaan yung malaking landslide, kaga't nabitak yung pavement dyan, kung kaya't yung certain portion ng entrance ng rock shed nasama. Pero hindi naman lahat ay, o kaya hindi na pinsala yung rock shed. Sino yung pangalan ng engineer? Siya ba ang regional director? Chief Planning. Chief Planning ng region. Arnold Dakwag. Ng region. DPWH Cordillera. Okay. Tapos ang contractor niyan, ay Triple K yata yun, Triple K. hindi AAA. Baka quadruple. Iba na pala yan. Pero Anong pangalan ng engineer mga kababayan? Ano yung chief engineer? Planning engineer. Wait lang, ano natin ng konti? Ng region. Arnold Dakwag. Ng region. DPWH Cordillera. Okay. Wait lang, anuhin natin ng konti. At yung certain portion ng entrance ng rock shed nasama. Pero hindi naman lahat ay, o kaya hindi na pinsala yung rock shed. Sino yung pangalan ng engineer? Siya ba ang regional director? Chief Planning. Chief Planning. Ng region. Arnold Dakwag. Ng region. DPWH Cordillera. Oh, chief planning ka pa pala, sir. Diba? Chief planning ka pa pala. Bakit ka nagplano na gumawa ng rock shed doon sa mismong bingit ng bangin na kapag inulan, pwedeng magkaroon ng landslide tapos mangangatuwiran ka pa? Diba anong klaseng chief planning ka po? Alam nyo yung mga ganyang klase ng empleyado ng DPWH? Pasalamat yung mga yan mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo, pasalamat yung mga yan. Kung ako naging sekretary ng DPWH, pinagtatanggal ko na yan. Kasi unang-una, sa totoo lang mga kababayan, hindi po gawain ng matinong tao ito. Gagawa ka ng rock shed doon sa bingit ng bundok, sa bingit ng bangin na kapag ka inulan, guguho. Diba, biruin nyo kung gaano po katindi niyan. Anyway, tuloy pa natin. Chief planning pa pala. Ba't nagplano yan ng ganyang klase ng gawain mga kababayan or proyekto ng gobyerno na magiging walang silbi sa huli? Diba, ituloy pa natin. Okay. Tapos ang contractor niyan, ay Triple K yata yun, Triple K. Hindi AAA. baka quadruple. Iba na pala yan. Pero may tatanong pa ako, Romy. Total naman sabi mo, ikaw ay saksi dyan. Kapag ka ba ipinatawag ka? hindi kasi alam namin, yung area na yan, laging, before kasi from yung bungad niyan, dapat siguro mga 100 meters pa sana yung rock shed. Dapat mas mahaba. Ibig sabihin mas mahaba. Tama. Intak kulang nga yung pondo, hindi sobrang kulang. Kaya hindi... Naintindihan ko yung sinasabi mo, Lakay, kasi sakit ng ulo yan ng mga ng mga regional directors ngayon . Merong mga feasibility studies, may inumpisahang mga project na puputol dahil yung Saka tingnan nyo mga kababayan ano yung sabi kanina nung chief planning.
yun daw pong sinabi ni PBBM na 500 million, sobrang laki na daw po nun. Dapat ang budget daw po dito nasa 100 million lang. Ayon po doon sa chief planning ha. Ngayon mga kababayan, kung titingnan ninyo, kaya daw po hindi maituloy-tuloy, kaya hindi matapos-tapos itong proyektong ito kasi kulang yung 260 million na nakalaan. So sana kuha ng chief planning na yon, nakasya yung 100 million kung kulang nga yung 60 million kaya hindi maituloy-tuloy yung proyekto na yan. So ibig sabihin yung sinabi ni Presidente na 500 million ang magagastos lahat-lahat para maisaayos ang lahat ng yan na problema dyan mga kababayan sa may Tuba Benguet, yung rock shed na yan, eh yun po kung tutusin, tama-tama po yung sinabi ni Presidente. Kasi nga kung kulang yung 260 million, kaya hindi po matapos-tapos yan, ibig sabihin kailangan ng mas malaking budget para matapos po yan at mapatibay. Kaysa naman mga kababayan, pagpalagay natin, oo nga, paglalaanan mo ng 100 million, tapos ganito lang din ulit yung kalalabasan. Eh di mas magaling pa na paglaanan mo na ng malaking budget para mas maging maayos yung trabaho at tutukan na lang ng gobyerno yung pagpapagawa dyan. Yan po yung pinakamainam na dapat pong gawin. Kasi pag inasa na naman yan sa DPWH, ibababa ulit yung pondo, eh asahan po natin na mangyayari dyan mga kababayan sa totoo lang, pag nakurap na naman yung pondo, ganyan at ganyan pa rin yung mangyayari dyan. Ano po, walang pinagbago. Ni-request nilang funding na nilagay naman sa NEP, nilagay sa NEP. Nilagay sa NEP, pero pagdating sa Congress, tinatanggal ng congressman o ng senador, nililipat doon sa iba. Sa baby nila na project. Ganun lang nangyayari sa maraming mga projects na legacy projects pa naman ng Pangulo. Especially dyan sa Ilocos region. Alam mo, maganda sana ito pag na-extend to 250 meters. Yung dinadaanan ng sasakyan na yan, dapat yan, rockshed sana yan. Rockshed pa rin yun. So ngayon yung natapos na yan, ilang meters yan? 150 lang eh. 151 meters. So dapat at least ay 250. Kulang pa 90. Hanggang dito sa mga tao kanina, yung sa mga tao, doon sana yan, rockshed sana lang ang lahat yan. So makakat niya yung babagsak na mga lupa at bato sa taas. Hindi na damage yung rockshed nung kasagsagan ng bagyo na merong nangyaring landslide dyan, hindi nagalaw yung rockshed na yan. Pinsala yung parang slope pagkatapos. Yung bundok, bumigay yan ang tumabon sa entrance ng rockshed. Pero kung Lakay, total naman ikaw ay isang engineer. Si Engineer Romy Gonzales. Engineer Romy Gonzales. Kung sakali ba na yung gumuhong mga bundok na yan, dun bumagsak sa may tunnel na yan, hindi magigiba yung tunnel? Alam mo kasi nung una, before gawin yan, bumabagsak na. Maganda nga, nag-settle na kasi yung bahagi nung rockshed. Nag-settle na yan. Before nung kasagsagan ng, during yung early part ng construction, bumagsak na yung mismong tapat ng rockshed. Kung kahit nag-settle, kung kahit napabilis yung pagkakagawa ng rockshed. Kumusta ngayon, Romy? Passable ito ngayon? Sarado. Nadaanan nga ng Pangulo kahapon yan. Nadaanan? Oo. Pero ngayon, sarado? Hindi, bukas yan. Bukas yan. Bukas pala. Sabi nga ni Romy, nadaanan nga ng Pangulo eh. Nadaanan kahapon. Sa country, bumalik. Pero matapang itong planning ha? Oo, nagsasalita. Yan dapat. Ako kaya ako sinabi yon dahil hindi naman pwedeng oo ka lang ng oo sa Pangulo eh. Kung sa tingin mo tama yung ginawa mo at panindigan mo. Sino ba ang regional director? Hindi kasi mga kababayan eh. Alam mo kasi yung problema dito. Kung mapapansin po ninyo, tingnan nyo naman mga kababayan yung nasa ilalim ng rockshed. Ito, dito sa parting ito, wait lang, tanggalin natin yung comment section. Ayan tingnan nyo mga kababayan yung nasa ilalim nito. Konti na lang bibigay na. Pag nagkaroon ng landslide dun sa ilalim ng rockshed mga kababayan, guguho at guguho din po yan. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, magiging walang silbi po yan. Parang ang dating kung pakikinggan ninyo yung reporter dito, parang ang bias naman. Diba? Parang ang bias naman, parang pumapabor pa sila doon sa district engineer, doon sa chief planning mga kababayan na engineer na nagplano na gumawa mga kababayan ng rockshed dito. Diba? Kung titingnan nyo, eto nga konting bagay na lang. Wait lang. Konting bagay na lang mga kababayan, guguho na yan eh. Pag yan ay naulanan,
guguho at guguho din po yan. Ano po, ngayon ituloy pa natin. Regional Director Kadati Panggol. In fact, nandun kami. Oo. We were hoping na bibigyan kami ng pagkakataon para magtanong. Oo. Kasi ang isang tatanong namin, nandyan na yung problema. Oo. Anong gagawin mo, sir? What we are going to do? Maglalaan ka ba ng pondo para ayusin yan? Kasi, Kung natanong ka lang pala ng Pangulo, may sasagot May ka, no, sasagot Romy? Hindi siya. Ayan o, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina mga kababayan o. Ayan o, kasi parang ang dating kasi si PBBM pa yung mali doon sa naging inspection niya. Diba doon sa sinabi ng presidente, parang ang dating ang presidente pa ang mali ang tama yung chief planning mga kababayan na nangangatuwiran pa saglip na magsuwestyon ng mga bagay na makakatulong para patibayan mga kababayan ito pong rockshed na ito, nangangatuwiran pa na yung 500 million daw na pondo, hindi naman daw po, sobrang laki na daw po noon. Parang ganon, at hindi naman daw po totoo na ganon yung mauubos. Kumbaga, 100 million lang daw mga kababayan, ayos na daw lahat ng problema dito. Ayan nga o, tingnan nyo, diba? Pag gumuho yung nasa ilalim ng rockshed na yan, gumuho ng gumuho, naubos yung lupa dyan, guguho at guguho din yung rockshed na yan. Ano po, ngayon ituloy pa natin. Hindi siya sasagot. namin. Hindi, teka muna. Sino ba? Rami, Yes. yan ba ay project ng region o project ng district engineer? Region yan. Region to. Region. Dahil sa ito ay lampas ng 150 million. Yes. In fact, 400 million dapat yan. Ate, at konti lang yung 151 million lang. Nandun si Engineer Dakpag kahapon. Hindi tinanong. Kung Tinutulak-tulak mo siguro, no? Si Engineer Dakpag. Ba't ganun, lapit ka? In fact, hindi inimbita daw ang DPWH. Hindi, ganun talaga ang gusto ng Pangulo. Hindi nga nagsasama ng iba eh. Siyempre, kapag ka DPWH yung sinama niya dyan, tapos yun din ang iimbestigahan, it doesn't make sense. Alam nga ng mga ang tatanungin mo. Pero sabi ni Engineer Dakpag, mali yung 500 million, mali yung sinabi ng Pangulo. Kapag i-repair. Kasi nila 100, ito to restore yung right side. Yan, yung right side na yan. To restore yan, 100 million lang. Maliwanag mga kababayan ha. Yung sinasabi dyan, 100 million lamang daw po. Okay na daw yan mga kababayan. Ibig sabihin, marirepair na daw yan mga kababayan. May isasaayos na. Yun po yung sabi nung chief planning engineer ng DPWH na naka-assign po dyan po sa Cordillera. Ngayon kung titingnan nyo mga kababayan para sa akin, kung kaya nilang gawa ng paraan sa halagang 100 million na maisaayos yan, nakakasigurado ba tayo na yan ay mapapakinabangan hanggang sa mga susunod na henerasyon at hindi po masisira yan? Kasi mahirap namang sabihin 100 million lang yung magagastos dyan, pero ang mangyayari, titipidin lang sa materyales. Nakukuha nyo yung pinupunto para mapamura, titipidin lang ng titipidin sa materyales at yung mga ilalagay, mga substandard. Tapos pag nasira na naman, re-repair na naman. Diba, sayang lang ang pera ng mamamayang Pilipino. Kaya di bali ng gastusan ng malaki yan, gastusan ng mahal yan, basta itodo na yung pagpapagawa dyan, nang sa ganon, tumibay ng matibay na matibay at hindi na ire-repair at gagastusan ulit ng gagastusan ng paulit-ulit. Yun nga lang, kailangan bantayan ng mahigpit na pagbabantay ang proyekto na yan na paglalaanan ng napakalaking pondo. Ano kasi silang hiniling na para sa completion ng 250 meters na pondo, 200 yata. Pero ang na-aproban yata for 2026, nasalin 100 million lang. So, kulang pa rin. Ang constraints nila, itutuloy ba yung extension ng rockshed o gagamitin na lang sa slope protection? Saka ang gusto ni PBBM, tandaan nyo mga kababayan, yung proyekto na magiging katulad ng naging proyekto ng administrasyon ng kanyang ama. Kasi tingnan nyo naman, yung mga naging proyekto ng dating presidenteng Ferdinand Marcos Sr., di ba hanggang ngayon napapakinabangan pa ng mga kababayang Pilipino po natin. Hanggang ngayon makikita nyo, nadadaanan pa rin. Napapakinabangan pa rin ng taong bayan at malaki na itutulong sa mamamayang Pilipino. Unlike naman doon sa proyekto ng dating administrasyon na nadaanan lang ng 2 malaking truck, yon bumagsak na, gumuho na. Ang laki-laki ng ginastos, ang laki-laki ng naubos na pera ng mamamayang Pilipino. So dapat, ganun din yung mangyari dito at yan yung gustong mangyari ni PBBM. Di na baling gastosan natin ang mahal yan. Paglaanan ng pondo yan. Basta ang mahalaga, mapakinabangan ng mga susunod na henerasyon. Hindi yung pagka naulan, guguho agad, re-repairin uli.
Kapag ka-repair, guguho ulit, re-repairin ulit. So ibig sabihin, palaki ng palaki yung gastos. Kung gagastusan niya ng isang bagsakan, bago tututukan yung pagpapagawa niyan, at ilalagay dyan yung mga magagaling na engineer, di magiging matibay yan mga kababayan at mas mapapakinabangan pa ng taong bayan. Kasi nga, matibay yung proyekto. Ano po, ngayon ituloy pa natin. Sino congressman dyan? Sino congressman dyan, pare? Ay, nako, si Congressman Eric Yap. Alam mo ba? Ba't ang hina ng pagkakasabi? At may nako pa. At may nako pa. Ano pangalan ng congressman dyan? Eric Yap, pinaalis siya kahapon. Nandyan kahapon kasama namin. Pero parang pinaalis siya. Pinaalis siya ni Pangulo? Pinaalis ng mga, ewan ko, PNS yata. Baka, nako, may nako pa. Meron pala. Sige. Kapag may mga development pa dyan, Romy, malaking issue yan, ha? Wait lang, tingnan nga natin. Sino ba yung congressman na yon? Congressman... Ayan mga kababayan, no? Si Congressman Eric Yap ay representative ng AXIS Party List. Alam ko naman mga kababayan, kung kaninong party list ito. Alam ko naman may idea kayo kung kaninong party list ito. Ayan, no? Congressman Eric Yap, AXIS Party List. Alam nyo na, may idea na naman kayo patungkol dyan. Anyway, tuloy natin dito. At kailangan balikan natin. Kasi natin, mamaya yata magtutungo si Secretary Manny Bunwan dyan sa area. So, nandyan din ako mamaya sa shed mamaya. Okay, thank you. Ayan. Ayon po mga kababayan, dito po kay Romy Gonzales, reporter ng DZRH, maliwanag naman daw po na nangangatuwiran pa itong chief planning ng DPWH na naka-assign dyan po mga kababayan sa Cordillera, na mali daw mga kababayan yung naging inspeksyon ng presidente at hindi naman daw po uubos ng 500 million ito pong rack shed na ito. Ika nga mga kababayan, yung repair dyan, yung pagsasaayos po niyan, nasa 100 million lamang daw po yung magagastos. So ngayon, kung mapapansin nyo mga kababayan, kung sa iba-iba, di ba hihingi na lang ng pasensya. Tatanggapin na mali yung ginawa. Kasi nga, kita naman po ng taong bayan yung pagkakamali. Kasi pagka naukab yung lupa na kinatatayuan, ito pong rock shed na ito, magiging walang silbi po yan sa huli. Mga kababayan, maniwala kayo, sayang lang yung pera ng mamamayang Pilipino dyan. Kaya tama, yung sinasabi ni Presidente na dapat gastusan na ng malaki yan at yun naman talaga magagastos, para mapatibay, gastusan na at tutukan yung pagpapagawa po niyan. So ngayon, kung titingnan ninyo, saglip na humingi ng pasensya, nangangatuwiran pa. So kayo, mga kababayan, ano pa ang komento ninyo? Hingil po dyan mga kababayan sa topic na yan na tinalakay po natin. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan.